O kumbaga sa ano, napakatapang ng chemicals na yun. Papatayin yung cancer cells, pero pati good cells, dama yun. Kaya nga, lahat ng balahibo mo, nakalabas, nakatago, lahat yan lagas. Pag yun ang... O kasi Hindi ka pa diamond, di ba? So, kailangan din- pag-uusapan natin ang function of Diamond ka ganoderma muna. to our body. Now, ayon sa pag-aaral ni Dr. Lindsay Jean, founder ng DXN, dalawa lang ang dahilan ng pagkakasakit ng tao. Ano ito? Toxin and imbalance. Ang toxin po, Greek words po yun ng lason or poison. Then, imbalance. Now, ang source niyan, Ito kasi yung toxin and imbalance of body are caused by internal and external factors such as stress, modern lifestyle, free radicals, air pollution, polluted water, chemicals, drugs, etc. Ito ang source ng toxin at dahilan ng pagkakaroon ng body imbalance. Bakit may body imbalance? Kasi nga, pag nag-malfunction na ang lahat ng organs natin, ang tawag doon, imbalance na. Body imbalance. Karamihan mong maririnig ngayon sa mga kababaihan, Qualified diamond. hormonal imbalance. Puso ang tipos, puso ang mayoma, maraming sakit. So, hindi lang pala ito. Noon, nung panahon, ang iniisip ko, ang nagkakasakit, yung mga walang makain. Tama, mali? Yes. Pag marami kang pagkain, hahaba ang buhay mo. Ngayon ko lang napagtanto na kung sino ang maraming pambili ng pagkain, siya ang maiksi ang buhay. Gusto niyo malaman? Eat too much, eat too often, eat too fast, masama. Alam niyo ba kung bakit? Ito yung dahilan kung bakit may problema sa colon. Kung bakit may cancer. Kung bakit ka may diabetes. Eat too much acidic foods. Kaya huwag kang magtaka kung pag-unat mo ng kamay mo at tiniklop mo siya, may naiiwan na nakakunat. Sino nakaranas niyan? Masasakit ito, bakit ka ba nagpaiwan? Sumama ka. Lalo pag malamig ang panahon. Ngayon, mangalay na nakatiklop, pag unat mo, nakaunat na yung apat, may naiwan na naman. Dahil ito sa mga acid, pinapasok natin sa kansawan natin. Kaya yung acid mo, ramsam. Huwag kang magtaka kung bakit marami kang aron sa pagising mo sa umaga. Then, eat too much for food. Halos luto na kinakain natin. Sinong kumakain pa ba ng mga hilaw ngayon? Puro luto na. Yes. Ito little green veggies. Kunti na lang ang kinakain mo ng mga berling gulay. Eat too much cold and raw food. O, ito. Pwede daw po kayo nito. Sa panahon natin ngayon, uso ang malalamig na pagkain. Ano malalamig na pagkain? Ice cream, salad, ano pa? Mahal, halo-halo. So, pati raw food, mga mahilig sa chicharon. So, yung marami ang pambili ng pagkain, ito pala yung madaling tamaan ng toxin and balance at madaling magkasakit. At kapag nagkasakit ng isang tao, saan ang punta natin? Saan? Two approaches on health. Ito yung difference niya. Natural food, saka medicine. Pag may lagnat ka, saan ang takbo? Doktor or herbalist? Doktor. Hindi ba muna kay Dr. Laway? Baka nausog. O kaya yung CT scan sa plato. Sino nakaranas nun? CT scan sa plato. May kandila, may mantika. Tatawasin. Baka nanuno, naingkanto, namultuhan. O diba? Diretso ka na kaagad sa clinic, sa doktor.
Pero nung panahon, uso, dito sila pumupunta sa natural food. Uso yung tapal-tapal. Yes. May tuba-tuba, may banaba, may tugong, kung ano-ano lang, yung mga herbal. Tama? So ngayon, tignan natin ang kaibahan. Ang approach ng natural food ay holistic, pangkalahatan, buong katawan. Pero ang conventional medicine ay segmental. Kung para sa puso mo yung iniinom mo, para sa puso mo lang yun. Ang gamot sa doktor, may side effect o wala? Meron. Maganda sa puso mo, pero hindi yun maganda sa bituka mo. Hindi yun maganda sa blood pressure mo. At hindi yun maganda sa kidney mo. Dahil lahat ng iniinom mong gamot, kidney ang babagsakan. So, kung para saan yung gamot mo, doon lang yun. Kaya kung 5 ang sakit mo, 5 ang gamot mo. Doon yun nagrarambulan. Mag-umpisa ka pa lang sa isa. Halimbawa, high blood ka, pumunta ka ng doktor, nang binigyan ka ng gamot para sa yung kumbaga saan ang tawag nun, aspirin, or losartan, propanolol, captopril, Neoblac, Calciblac, pag hindi na kinaya, Haloblac na ang ibibigay sa'yo. Now, ang focus ng natural food ay kalusugan. Ang focus ng conventional medicine ay sa disease. Sino ang uminom ng gamot na wala sakit? Hello? Pag bumili ka sa butika ng gamot, may hinahanap o wala? Meron. Anong hinahanap? Sita. Ang reseta ang magpapatunay na merong kang sakit. Pag bumili ka ng gamot na wala kang reseta, dahil wala ang ibig sabihin nun, kung hindi mo gagawin pang-addict, magpapakamatay. Bakit? Ang ginagawa ng mga addict noon, ang pang-addict noon, ng mga 80s, gamot sa ubo. Pasok muna, pasok. Uric, Hylorin, Hycolin, basta gamot sa ubo. Ito mga jambu-jambu, ito yung Marami mo na, nagpapahay marami sa mo. mga tao. Hindi pa uso ang siya noon, ang cocaine, yung pita. Ang ginagamit doon, yung galing sa butika, maggamot lang sa ubo, susundutin lang ng biriyan. Pangako na yan. Ngayon, ang method ng natural food ay prevention. Kaya lagi naririnig natin, prevention is better than Cure. Kaya lang nasanay na tayo na kung kailan ka may sakit, So, mag-cure. saka ka pupunta kung saan-saan. Tama, Mare? Hanggang Yes. sa dumating ang panahon na magkakasisihan na. Ngayon, pag nilalagnat ka, wala ito, lagnat laki lang ito. Lilipas din to. Hindi mo alam, nagpaparamdam na ang katawan mo na may aayusin na. So ngayon, dahil ipinabayaan mo, malala na ang problem mo. Then, ang products is supplements. Ito yung natural food. Ito yung naririnig natin, food supplement. At ang medicine ay drugs. At drugs, may overdose, wala. Pakibayaran mo sa akin. Ngayon, pwede ka bang uminom ng drugs na wala ka pang kinain? Hindi. Kasi yan ang lalaso sa'yo. Laso na. Pero ang supplements, mas magandang inumin ito, wala ka pang kinain. Wala pang laman ang sikmura mo, the best itong inumin. Then, ang goal ng natural food ay wellness. Pero, ang conventional medicine ay correction. Kung ma-correct pa. Kaya nga, binibigay ng mga doktor is, kumbaga sa puro anti-inflammatory, anti-histamine, anti-antay ka lang. Dahil pag inatake ka, Patay. ngayon, tignan natin kasi masasabi mo, pumunta na ako niya ng doktor. Sino ba nakaranas na nagkaroon ng sakit? Matagal na nagkasakit? O may kakilala na mga pabalik-balik na lang sa mga pagamutan? Yung tipo bang pumunta na dito siya, hindi effective kung saan na pumunta, hindi gumagaling, nag-herbal na, hindi rin gumaling. Ano na lang ang niyang gagawin ko? Tapos,
Sabi ng iba, nag-DXN man na niya ako, hindi rin ako gumaling. Siguro, hindi ako iyak. Tama, mali? Iniisip natin, hindi ako iyak. So ngayon, ang katotohanan, ito ang sekreto. Kung gusto mo daw gumaling, mawala ang sakit mo kahit 5 hanggang 10 yung sakit mo, kahit tinatanggihan ka ng mga doktor. Kung gusto mong gumaling, pero bago man yun, kung nasa una pa lang tayo, i-check natin ang pangalawa. Ano to? Healthy lifestyle. Hello? Sino nasisikatan pa ng araw ngayon? Yung lifestyle nyo, yung gabi ginawa nyong araw, yung araw ginawa nyong gabi. Di ba nung panahon, nung mga maliit taga-probinsya dito, di ba pagising mo, kumbaga sana hindi pa kumisilaw ang tumatalo na ang mga matatanda, gumugulong-gulong na, alas 3, gising na. Sorry. Sa taong link, apply mo naman eh. Dalawang? Okay. Thank you so much. Love you. Apply mo. Ayan yan. Ay, Sorry to pinag-asan. Love you. or 5 lang yan. For 20 tayo mag-upload. Ay, mag-abon pa. Hindi, pangalan yan ng Malapit na. sahig ng banyo, mga tiles, sa lababos. Yung lifestyle, kailangan ayusin natin. Ang tanong, sino pa nag-exercise dito? Yun lang. Ay, Zumba. Yun lang. Ngayon, kailangan daw masikatan ka ng araw. Kaya lang marami, hindi na nasisikatan ng araw. Di ba, ng mga baby noon, pag sumikat ang araw, pinipilan, anong purpose? Gawin daing? Para ma-absorb yung vitamin E, yung energy na galing sa araw mismo. Kaya lang, ngayon, Ganito isa. Nasa rito. tulog pa din. May Pupunta ka ng mall, second floor lang ang pupuntahan mo, naka-elevator ka ba? Kahit naka-elevator ka ba? Kailangan mo maghagsanan. Kaya ba na yung rayuma mo, hindi nawawala dahil hindi na nagkikis-kisa ng mga buto mo, puro acid na nandyan. Kaya huwag kang magtaka. Positibo naman ang niyang isip ko, pero bakit ang rayuma ko hindi nawawala? Diba, lalo sa nagkakaedad, tumungtong lang ng 39, 40 isang babae, andyan na yung osteoporosis. Diba, maririnig yung ayaw ko mag-iit. Yung iba, ang ganda ng tayo, banda muli makikita mo sa mall, kahit mayayaman yan, ang lakad niyan, pag ganyan na, may mga stroller na, may umaakay na. Kasi rumurupok na ang mga buto. Kasi wala nang exercise, rumurupok ang kanyang mga buto. Diba? So ngayon, sino nagbe-birthday? Nagse-celebrate? Yes. Nagwi-wish ng humabang buhay? O hindi? Kaya lang, ang handa mo, May plastic ka pa isa? tapos yung point Butas. karamihan, ang celebration ngayon, hindi naman dahil doon sa pagkain. Puro anak. Tama, mali. Kaya huwag ka magtaka kung bakit marami ang may problema sa bituka. Sabayan pa ng sigarilyo, kaya tinatamaan ng baka. Tapos, ang trabaho ngayon, ang maganda ang kita, panggabi. Noon, nung panahon, mga pokpok daw. Pero ngayon, ang panggabi ngayon, outsourcing na. Diba? Mga call center na. Alam niyo po ba kung bakit mahal ang bayad niyan? Mataas ang risk na magkasakit sila. Diyan bumabagsak ang hemoglobin ng tao. Kaya ang daming may mga leukemia, anemia. Yung iba, makikita mo may mga pumuputi yung muso, yung loo, yung mga daliri. Bumabagsak kasi yung anemia.
O di ba sabi sa mga ngaral, lahat ng bagay may oras. Pero ginamit mo yung oras na hindi para doon, magkakaroon ka ng problema. May oras ng pagkila at may oras ng pagkamatay, may oras ng pagtulog at may oras ng 15 yun. Itinapok mo na yung hindi para doon sa dapat mong gawin. Magkakaroon ka ng problema. Nag-overlap ka. So, kailangan natin ayusin ang lifestyle natin. So, kaya nga po naglalabasan ngayon ang mga wellness, di ba? Yes. May tumba, may sunya. Kailangan mo mag-jogging. Ang dami. Pwede para maging maganda ang kalusugan mo. Kasi kapag hindi mo ginagawa na mag-exercise or mobility ng katawan mo, kahit anong yaman mo, magiging lalo na ngayon, sira sigurado ang diet mo. Kain dito, kain doon, lamon dito, lamon doon. Party. Party, di ba? So ngayon, kailangan lang daw natin balikan yung itinuro mula nung elementary, mula nung nag-aral kayo, itinuro ito. Tama, mali? Yes. Yung food pyramid. Go, grow, and glow na pagkain. Kasi kapag binaliktad mo, alam niyo po ba, na dapat yung mga mamantika o matataba natin kinakain, dapat kunti lang. Ngayon, baliktad na. Kunti na lang ang kanin, yung energy na pagkain, ito na yung nasa taas. At yung mga karne, andito na lahat yan. Adu. Ay, asan na? Bumalik. Hello. So, kailangan natin ng gatas, mga alternatives, ng meat, ng fish, ng egg. Kailangan balansyado. Ang tanong, kumakain pa ba kayo ng gulay? Minsan. Gaano na lang kadalas ang minsan? Alam niyo po ba, ito nga nakakalungkot. Uwi ka ng probinsya. Tuwang-tuwa yung mga taga-probinsya. Karne sa kanila. Ihanda sa'yo gulay. Ayaw mo naman gulay. Alam niyo po ba, kapag kumain ka ng gulay, sabi nga matatanda, hahaba ang buhay mo. Ang karne, para ito sa mga carnivorous. Kaya nga ang ngipin natin flat, panggiling ng mga grains yan. Kasi magkakaproblema dyan, yung ulo mo. Pag puro karne ng karne ang kinakain mo, magkakaroon ka ng problema. Alam mo ba kung bakit? Hihina ang panunaw mo. Diyan papasok ang diabetes. Diyan papasok yung mga colon problem. Ang bitoka po natin is mother of all diseases. Diyan ang gagaling ang lahat ng sakit natin. So, kailangan natin, ang diet natin, kaya lang sa hirap ng buhay ngayon, magsasaing ang isang nanay ng napakaraming kanin. Ang ulam tuyo, ang ulam noodles para sumarap. Diba? Kumakain tayo ngayon, hindi para makuha yung sustansya, kundi para makuha, ay para mabusog lang at hindi malipasan ng gutom. O tignan mo ha, may makikita ka ngayon, pamilya ng mga obese. Hindi balanse ang kinakain nila. Ganon din, may mga makikita ka naman mga malnourished. Kumakain parehas. Pero kulang ang sustansya. Kailangan lang natin sundin ito. Pangatlong haligi. Kasi kapag nagka-problema ang diet mo, sabi nga niya iba, bakit nagsusumba naman ang niya? Bakit hindi nawawala yung bilbil? Nagsumba ka nga, pag-uwi mo, isang bandihado naman ang kinain mo. Yun lang. Nagtunaw ka ng kapiranggot, naglagay ka ng Katambak. tambak na basura. Wala rin, useless lang. Di ba? Kaya nga dami kong nakilala,
ang gagaling sumayaw. Pero hindi nawawala yung bilbil, taon na nagsusumba. Ano ba ang ginagawa nyo? Nagsusumba sila, mag-i-enjoy lang. Ang totoong pagsumba, kailangan may pressure, yung lakas mo, para natutunaw yung mga taba mo. Kasi yung iba, gumaganyan-ganyan lang, kending-kending lang. Ang totoong pagsusumba, kailangan mag-burn ka ng mga fats mo. Yun yung purpose. Kaya lang yung iba, binary na lang talaga. Kaya kahit gaano katagal na nagsusumba, yung bilbil niya, nandiyan pa din. So, kailangan natin ng mga pagkain para hindi lumaki ang tiyan natin. More on fruits, more on gulay. Then, ang pang-apat na haligi ng kalusugan, supplementation. Dito napapasok yung mga supplementation or mga food supplement. Bakit kailangan natin ito? Kasi nga, yung sustansyang hindi natin nakuha sa mga kinakain natin, isusupply nito. Di ba ang daming naglabasa ng mga food supplement? Sabi ng iba, number 1 na niya ako. Sabi ng isa, unoan niya ako. Parehas 1, di ba? Yung iba, nangungunaan niya kami. Yung iba nagpapalit-palit na. Yung dati nga, may forever dying na eh. Ano eh? Ay, wala na ako nakita kaya parang forever dying na yata eh. Ang daming naglabasa ng mga herbal, ng mga supplementation. Nagkiklaim ng mabisa yung mga food supplement nila. Pero hindi mo na kailangan maghanap. Kasi andito tayo sa pinakamabisang halamang gamot sa buong mundo. Ito na siya. Yan. Maraming food supplement, igala nyo ang mata nyo, lahat ng produkto na yan, napakaganda sa kalusugan natin. Ang pinakamaganda sa ibang kumpanya, alam niyo po ba, kape lang ang katapat na dito sa DFA. Yes. Yung sa kanila, kape lang ang katapat nila. Alam mo ba kung bakit? Dahil dito sa mushroom o dahil dito sa Ganoderma lucidum na inihalo na ang tawag yan ay King of Herbs. Pag samasamahin na ang lahat ng herbal, lahat ng gamot, siya lang po ang katapat. Palakpakan po natin yan. Yes. Alam niyo po, sa kape pa lang, kaya niyang tanggalin migraine, insomnia, UTI, kidney stone, dysmenorrhea, high blood, arthritis, rheuma, ulcer, constipation. Kaya niyang tanggalin. Dahil po dito sa King of Herbs na to. Eh how much more pa yung mga capsule na yan na ultimong tinataningan na ng doktor, nakaka-recover pa. Ngayon, kailangan natin yan kasi nga, ang sabi dito, ang katawan po natin ay the best doctor. Hindi natin kailangan ng mga medical practitioner o kung ano man mga doktor sa labas. Ang kailangan lang daw natin is palakasin ang ating doktor sa ating katawan mismo na tinatawag natin immune system. Ngayon, may tatlong depensa ang ating katawan to deal with toxin na yan. First level, discharge phase. Second level, put aside phase. At ang pangatlo, tumor developing phase. Usapan natin, unang depensa, the discharge phase. Ito yung lason or toxin will be discharged from the body as sweat, urine, phlegm, stools. Kailangan normal ang pagpapapawis natin. Alam mo ba kung bakit? Pag hindi ka pinagpapawisan, ang tamlay ng katawan mo. Dahil ang balat po natin, naglalabas yan ng mga lason ng katawan natin. Ano ang lasa ng pawis? Pag inamoy mo sa kilikili, maasim. Sa mga singit-singit, sa puno ng tainga. Noon, sabi ko, bakit kaya nagro-roll dito sa puno ng tainga?
Nung nagdi-DX na ako, doon ko lang natuklasan na ang tainga pala natin, walang pinagkaiba ito sa kilikili at sinis natin. Amuyin nyo yan, mabaho yan. Umuwi niyo, ha? Mabaho yan, parang puwit ng manok yan. Ngayon nyo lang alam. Amuyin nyo. Huwag kayong maglalagay ng kung ano dyan. Subukan nyo mula umaga maghapon. Amuyin nyo yan. Kung ano ang amoy ng singit nyo, yun din ang amoy niyan. Hindi na kinikil power, eh, no? May, Tenga power. urine. Kailangan normal ang pag-ihi mo. Huwag mong pipigilan. Yes. Kasi kapag pinigilan yan, magkakaroon ka ng problema sa kidney. Ang bagsak mo niyan, Pero kailangan siya rin marami. totoo yan. Ngayon, tignan mo ha. Kailangan normal na nagduduro ka, nag-aadha ka. Kaya lang nauso ang COVID, bawal umubo, bawal mag-adha. Nung kasagsagan ng COVID, marami kayong ipon-ipon. Pag may umubo dyan, bandang likod, lingunan lahat yan, pakiramdaman. Sino yun? Pag umulit yan, takbuhan na yan, COVID na yan. Hindi ba? So, ito ba ang matindi? Nag-adha ka ngayon. Kasalubong mo.